Salamat po pala, Kuya Starak. Lagi po kasi nasa isip ko si Papa. Yung mga payo niya sa akin araw-araw. Tsaka yung mga, palagi niya akong binibigyan ng baon. Pinapagmalaki po pala ako ni Papa. Oo, nagmamalaki ka nun. Na mahirap po pala mawala ng ama. Lalo na po siya lang po may trabaho sa aming pamilya. Ngayon kailangan na pong magtrabaho na kami kasi si Mama may sakit, bawal na po magtrabaho. Mga kalingap, pagpalang umaga po. Sama niyo po ako mga kalingap at kamustahin po natin yung mga kasama natin. So let's go po. Uy, may bago. Otoy. Uy, kumusta? Anak ka na ni Brother Paz, Opo. Uy, kumusta ka pala? Ilang tayo mo siya? Okay lang po. Okay lang? Nag-aaral ka? Opo. Walang pasok ngayon? Online po. Online? Sa bahay lang. Kumusta naman pag-aaral mo? Okay lang po. Okay lang? Kumusta naman? Mga kapatid mo, okay naman? Opo. Okay lang. Mama mo, okay naman siya? Papacheck out pa din po. Papacheck ka pa rin? Ano lang po? Okay lang? Okay lang. Kahit naman sino siguro, no? Hanggang ngayon, siyempre, masakit pa rin. Habang tumatagal po, mas lalong nakakalungkot. Nakakalungkot. Miss mo yung mga payo po. mga payo. Yan. Ikaw ang panganay na anak ni Brother Paz? Hindi po. Ako. Bunso po. Bunso, ikaw. Bunso ka, no? Ikaw yung lagi niyang ikinukwento sa amin. Na magaling ka na sa basketball to yan. Nagmamalaki ka na nung layong kasama. Nagkukwento ba niya sa'yo na kasama niya palagi si Starax? Oh. Ako yun. Lagi niyang kasama. At lagi ka niyang nagkukwento sa akin na magaling ka daw sa basketball. May katigasan nga lang ang ulo, sabi niya. Pero natural sa mga kabataan, pero siyempre, hindi mo naman maisip yan pag mga payo ng mga magulang, minsan talaga dala ng kabataan, minsan matigas ang ulo. Ma-realize mo lang yan pag siyempre, pag may mga nangyari. Tulad ngayon, siguro na-realize mo na masakit pala, no? Kasi pares tayo wala rin akong ama. Pares tayo walang ama Wala nakakalipas, 4 years ago lang nakakalipas. Sa'yo, 3 years 2 years. Ano pa lang po? Months. Papa mo? Ilang months na? Ano po? 7. 7 months? Pa 8. Nalalagpas naman naman yan. Sa una talaga masakit. Pero habang tumatagal, masasanay ka na rin. Masasanay ka rin. Lahat ng bagay, yung dati hindi mo kaya dati, ngayon makakaya mo na. Oh. Kasi wala ka nang masasandigan Wala ka nang masasandalan. Kumbaga, dati asa ka pa mo, andyan naman si Papa. Pero ngayon, wala na. Wala na ko ibang asahan, sarili ko na lang. Diba? Sarili na lang. Diba? Alam mo naman yan, Basta, tuloy mo lang yung buhay mo. Pagpatuloy mo lang yung pag-aaral mo. Opo. Kumusta naman yung pag-aaral mo ngayon? Okay lang. Okay lang? Hindi ka naman pasaway? Hindi. Yan. Huwag kang magpasaway. Kasi, unang-una, siyempre yung mama mo may nararamdaman din. Ate mo, yan, babae. So, bilang ikaw yung panganay, lalaki, ikaw yung, kumbaga, kahit na panganay yung babaeng kapatid mo, minsan, iba pa rin yung desisyon mo ng lalaki kaysa sa babae. Iba pa kasi yung desisyon natin. Minsan, ikaw mismo yung mag-isip kasi ikaw yung magiging padre di pamilya sa bahay niyo. Kasi ikaw yung lalaki. Yun lang, based lang sa aking karanasan. Kasi may mga kapatid na akong babae. Minsan yung mga kapatid ng babae, kahit panganay sa akin, pinapangaralan ko. Ganun yun. Pag-aaral mo, okay ka naman. Oh. Mabuti at nasasama-sama ka dito. Sama-sama ka? Po ako ni Ate, sabi daw ni Kuya Ram. Oo, sama-sama ka para malibang ka. Para hindi ka magbarkada. Kasi once na kasing malungkot ka, diyan mo isipin yung barkada mo. Siyempre gusto mo malibang. Hanggang sa, makalimutan yung iniisip. Di ba? Hanggang magkaroon ka ng kung ano mang bisyo, di ba? Buwasan mo yun. Kasi wala naman mas magandang idudulot yun. Pag mapapasama ka pa dun. Di ba? Kasi yung ibang mga kaibigan mo, may mabuti, may masama. Di ba? Hindi naman parehas mga kaibigan Minsan may kaibigan na dadaling ka sa mabuti. May kaibigan na dadaling ka sa kalukuhan. Dahil kabataan, siyempre ikaw naman, marupok, siyempre sasama ka. Sige, para makalimutan ko yung problema ko. Mga ganun. So, nadala ka na. Iwasan mo yun para
Kasi unang-unang mag-isip yung mga magulang mo. Mama mo, may sakit din. Ate mo, di naman pwedeng hindi mag-isip yan sa'yo. Kasi kapatid mo yan eh. Sige, magdalawa lang kayo magkapatid eh. Sama-sama ka sa amin para malibang ka. Huwag kang mahiya sa amin dito. Dito sa... Alam naman ni ate mo yan. Dito sa amin. Dito sa... Tayo dito. Isa lang tayo dito. Pag nakikalinga parab ka. Dito tayo. Para tayo magkakapatid dito. Magsabi ka sa amin kung anong problema mo. Ganun. Sabihin mo sa amin kung ano yung... Baka mayroon kang sasabihin. Huwag mong gimgiming. Ha? Sabi ka sa amin. Magpuan ka sa amin. Ipag-usap ka sa amin. Huwag kang magmumuk sa gilid-gilid. Kasi pag may nakita kang K-Boys, patiin mo. Or ngiti ka. Tapos, sila na mismo yung babati sa'yo. Kasi pag alam naman na anak ni Brad Paas, para saya, di ba? Ganun yun dito. Dito sa K-Boys. And, anong grade ka na pala? 11 po. 11 ka na. Okay naman yung mga grades mo. Hindi pa po nalabas yung grades ko. Hindi pa naman. Pero sa tingin mo okay naman. Opo ata. Basta tuloy-tuloy mo lang yung kuan mo, yung ginagawa mo. Importante, huwag kang makakalimot sa Diyos. Katulad di Papa mo baga. Yun yung isa sa sandigan natin. At mababago din yung isip mo. Sa una kasi, masakit. Paranas ko yan eh, kasi isa din ako sa nawalan ng ama. Paranas ko yan. Minsan, isipin mo, parang di mo kaya minsan. Pero, siyempre, andyan na yan eh. Wala tayong magagawa. Lahat naman tayo papunta dyan. Una-unahan nga lang. Di ba? Kaya, makatatag ka lang. And, saka, pag may mga inisip ka, pag di mo na kaya, i-pray mo lang. Saglit kasi sa tabi, pray mo. Mawawala yan. Nare-refresh ang isip mo. O, subukan mo. Yan ang ginagawa ko eh. Pag may problema ako, talagang gulong-gulo utak ko, pupunta ko sa isang tabi. Magdadasal ako. Pero di mo makikita sa mukha ko eh. Kasi di mo makikita nagdadasal ako. Parang wala sa isip, wala sa mukha ko, no? Pero nagdadasal ako. Kasi lalo, kailangan natin yan eh. Kasi minsan kasi may mga araw na magulo utak natin. Parang balisa ka. Aranas mo yan. Oh. Minsan parang balisa ka. Hindi mo maintindihan yung gagawin mo. Tapos, Marami pong iniisip. Dami, gulong-gulo ka. Pumunta ka sa isang sulok. Alimba, dito sa isang sulok. Pikit ka lang, dasal ka. Kahit na ilang minuto lang. Wala. Tapos parang na-refresh ka. Pag-relax ka na. Na-try ko yan. Yan ang ginagawa ko pag nagugula isip ko. Kaya nung nakita kita dyan kanina sa taas, parang masaya din yung pakiramdam ko. Kasi iniisip din kita eh. Kasi unang-una, ranas ko yung maging mawala ng ama. Kaya sabi ko nga, minsan nagtatanong ka ate mo, nasaan yung kapatid mo lalaki? Tapos nakita ka sa simbahan na, di ba nagsimba ka doon? Masaya ako na nakikita ka nagsimba ka doon. Gusto lang yung nga lang, hindi ka yung medyo tahimik ka. Basta pag makita mo mga K-boys, ngiti ka lang. Kung naiiyak kang maglapit, basta ganyan ka lang. Ganyan ka lang. Tapos sila na mismo yung lalapit sa'yo. Oo. Anak ni Brado Paz. Yan. Ganun lang yan. Yan. May gusto ko bang sabihin? Salamat po pala Kuya Starax. Medyo nahiya pa po ako eh. Hindi pa po ako sanay sa camera. Masasanay ka rin. Vlogger tayo eh. Saka yung child ba ng papa mo, kayo ni ate mo ang family, Brother Paz family na, Paz, di ba? Opo. Yun. Makakuha yun, mabubus na yun dahil dalawa na kayo. Malagi po kasi nasa isip ko si Papa. Yung mga payo niya sa akin araw-araw. Tsaka yung mga, palagi niya akong binibigyan ng baon. Tapos yung palagi niya akong ginigising sa umaga. Palagi ko pong naisip yung kaya medyo tahimik po ako. Yan nga, naikwento nga ni Papa sa akin dati. Tuwing magbo-basketball kami doon, sabi niya, bukas, sama ko yung anak ko. Magaling yun. Magaling sa basketball. Lagi kanya nagmamalagi sa amin. Yeah. Pinapagmalaki po pala ako ni Papa. Oo, nagmamalaki ka nun. Pero dati palagi po ang binabawalan mag-basketball eh. Bata pa ako. Sabi niya, bawal ako lumabas. Oo. Pag nauwi akong bahay, ginagalitan ako. Dahil ko nag-basketball lang po ako. Pero nung panayang basketball ng mga K-boys, pinagmamalaki ka na, magaling ka na sa basketball. Oo, kasi Gusto mo nga isasama na, sabi sa isama ko yung anak ko. Sabi niya.
Mapaglaro na po ako ng bata pa ako eh. Oo. Tapos natuwa siya. Nakita niya yung laro ko. Hindi niya na ako ginalitan. Di ba? Tapos pinagmamalagay ka na niyan, ano? Na mahirap po palang mawala ng ama. Lalo na po siya lang po may trabaho sa aming pamilya. Ngayon kailangan na pong magtrabaho na kami kasi si mama may sakit, bawal na po magtrabaho, bawal mapagod. Kaya mahirap po. Kaya nga. Ganun din ako eh. Ramdam ko yan kasi isa din ako sa nawala ng magulang. Nawalan din ng ama. Kaya yung nararamdaman mo, paranas ko yan. Kaya sige lang. Kasi ganun talaga ang buhay. Minsan talaga darating tayo sa puntong ganyan. May mga mahal sa buhay tayo mawawala. Masakit man isipin pero talaga banda ulit tatanggapin natin kasi lahat naman tayo patungo dyan. Una-una nga lang. So basta't yun, tuloy mo lang kung ano yung goal mo sa buhay. Mag-aaral ka lang mabuti kasi unang-una para naman sa iyo yan. Wala naman ibang magkakamit yan kundi ikaw. At para makatulong ka din sa pamilya mo. Tsaka ikaw lang lalaki. Ikaw yung mas malakas ang loob. Kaya mag-pray ka lang palagi. Tulad ng sinabi ko kanina, pag may problema ka, sabi ka lang sa amin. Huwag kang mahiya sa amin. Kay Kuya Rab mo, kay Kuya Val, sa mga K-Boys. Kasi tayo-tayo lang naman magpupulungan dito. At yun, salamat sa time na paunlakan mo yung interview ko sa iyo at gusto ko talagang gawin to para masanay ka sa amin. Ingat ka palagi ha. Salamat po. Pang-snack mo mamaya. Thank you po. Salamat po. Ayan. Salamat po sa payo, sa mga payo. Oo, basta pag may kailangan kang payo, sabi ka lang. Magsabi ka lang sa amin. Yan Thank you mga po. kalingap. Salamat po. Anak ko ni Brother Paz, supportan po natin. Paz Fam, ang kanilang YouTube channel. Yung dati pong channel ni Brad Paz, sila po yung gumagamit, sila po yung papatuloy. Kaya supportan po natin mga kalingap ang magkapatid na ito. At ramdam ko rin po yung kanilang nararamdaman kasi pares kami na wala ng ama. So salamat po sa inyong panonood mga kalingap. Nandito lang po ang vlog namin. Ano pa nga pangalan ulit? Daniel po. Daniel. Daniel. Ayan, Daniel po. Daniel mga kalingap. Bye Daniel, bye. Okay po. Thank you po. Okay. Ayan po mga kalingap, maraming salamat po sa panonood nyo po sa vlog kong ito sa anak po ni Brother Paz. Si Brother Paz po kasi mga kalingap, napakabait sa akin noon. Lagi akong pinag-pray noon. Naalala ko nga mga kalingap, nung pumunta ako ng Maynila, nagmotor. Sabi sa akin, bago ako umalis ay mag-pray muna daw kami, pag-pray niya ako. Kaya yun mga kalingap, nakamiss din, pero ganoon po talaga ang buhay. Salamat po sa panonood niyo po. Ingat po palagi. God bless po. Salamat po kay Kuya Val, kay Adid na, kay Kalingap Rab. At siyempre po sa mga K-Boys, lahat ng sponsors, viewers, nasan man kayong lugar ngayon, ingat kayo palagi. Bye-bye po mga Kalingap. This is Labi po.